Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Please call me Jasmine, from Southern Tagalog. Ipinanganak ako na walang ama, as in hindi ko nakita o nalaman man lang kung sino ang aking ama. Sabi ni mama maging siya ay hindi niya alam. Nagtatalo lang kami kapag kinukulit ko siya tungkol doon. Bata pa ako noon, madalas ko nang nakikita ang kumpare niyang si Mang Edilberto. Sabi nila malayong kamag-anak daw nila, madalas din na siya ang magbibigay ng baon sa akin noon elementary ako. Nagagalit na nga ang asawa ni Mang Edilberto kasi madalas nga nasa amin siya. Akala ko talaga kamag-anak namin siya. Tito rin ang tawag ko sa kanya dati, kapag nakita ko na napumarada ang kanyang owner-type jeep sa harap ng bahay namin. Natutuwa ako, kasi bibigyan ako ng pera, pero may isang pagkakataon na inabutan ng malakas na bagyo sa amin si Mang Edilberto. Malakas na talaga ang ulan noon, siguro nag-alala siya sa amin. Malapit kasi sa ilog ang bahay namin at kapag malakas ng ulan, bumabaha talaga. Dalawa lang kami sa bahay noon, pangatlo si Mang Edilberto. Dahil walang kuryente, gasera ang gamit namin noon at lumang flashlight. Nang gumabi na, natulog na rin ako pagkatapos namin kumain. Pero magising ako dahil naihi ako. Tatayo na sana ako kaya lang hindi ko na naituloy. Nakita ko kasi si mama at si Mang Edilberto na magkatabi na gumagalaw. Hindi ako nagpahalata na gising ako. Sinilip ko sila ilalim ng kumot ko. Doon ko nakita ang lahat ng ginagawa nila. Na-curious ako kaya pinanood ko sila. Simula noon madalas ko na nakikita ang ganun. Totoo pala ang chismis sa amin nakabet si mama ni Mang Edilberto. Lagi ako nag-aabang noon kapag gabi sa gagawin nila. Doon kasi ako natutulog sa kama at sila ay sa lapag lamang. Kaya kitang-kita ko talaga ang buo nilang eksena. Parang tumatak tuloy sa isip ko noon ang mga ganun na gawain at parang gusto ko rin subukan hanggang sa magdalaga na ako. Nasa isip ko pa rin yun. Nagka-boyfriend din ako noon pero parang walang alam sa ganun. Ako pa ang unang gumagawa ng paraan. Kaya tinigil ko na. Nakipag-break ako. Nag-aaral naman ako. Pero hindi talaga mawala sa isip ko ang lahat ng aking nakita noon hanggang sa parang sanay na ako na nasa bahay si Mang Edilberto. Sa tingin ko alam din niya na alam ko na ang relasyon nila ni mama. Siyempre hindi na lang ako nagsasalita. Siya rin kasi ang magbibigay ng pera sa akin. Hindi nagtagal pinagawaan na ako ng kwarto ni mama kasi daw malaki na ako. Para doon na lang ako sa loob ng kwarto. Matulog, siguro para hindi ko rin sila makita. Kahit nansa kwarto ako, nakikita ko pa rin naman sila. Hindi kasi sila gumagamit ng kumot o pantakip man lang. Nainganyo tuloy akong subukan. Lalo nakikita ko si mama na hindi mawari ang hitsura. At tila sarap na sarap ang pakiramdam. Gusto ko rin maranasan ang mga iyon. Hanggang isang araw dumating si Mang Edilberto. May dala itong mga pagkain. Wala noon si mama. Dahil namili sa palengke. Malayo ang palengke sa amin, kaya alam ko na matagal makakabalik si mama. Nagtitinda kasi si mama ng mga gulay, kaya madalas namimili ito ng paninda niya. Tito, gusto mo kumain? Maghanda ako. Alok ko noon, wag muna, mamaya na lang pagdating ni mama mo. Sagot naman niya sa akin, ibang pagkain naman ito. Sabi ko naman, napatingin sa akin si Mang Edilberto at napangiti, ano ba yan? Masarap ba yan? Tanong naman niya sa akin, masarap ito, favorite mo ito na kinakain kasama ni mama. Inalok ko ulit siya na kumain pero ayaw niya, hintayin daw niya si mama, sayang naman pagkakataon ko na sana. Pumasok na lang ako sa aking kwarto para ligpitin ko ang aking mga sinampay na bigla ko na kinuha dahil sa paparating na ulan sa lugar namin. Saglit na naghintay si Mang Edilberto kay mama. Tulad ng dati, aasikasuhin ni mama si Mang Edilberto para kumain, tapos maaga silang mahihiga.
Maaga kasi umaalis si mama para sa kanyang pagtinda dahil nasanay na ako sa aking madalas na nakikita, alam ko na kung anong oras sila gumagawa. Gumigising talaga ako para silipin sila kahit madaling araw na. Mga 10 ng gabi yata yun, nakikita ko na kinukulit ni Mang Edilberto si mama, pero parang ayaw ni mama. Naririnig ko lang na sabi ni mama na meron pa ako, bukas na lang. Hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin nun, naghintay ako. Pero walang ganap na nangyari sa inip ko. Nasabi ko tuloy sa aking sarili na ako na lang sana kung ayaw ni mama, kaya lang di naman pwede. Sa pangungulit ni Mang Edilberto kay mama, iba na lang ang kanyang ginawa, mapagbigyan lang si Mang Edilberto. Naiingit na naman ako sa aking nakita, kaya nakaisip ako ng paraan para maranasan ko rin ang ganun. Mga alas 4 ng umaga umaalis si mama para magtinda. Naiiwan si Mang Edilberto na nakahiga doon nang makita ko na umalis si mama at nagpaalam kay Mang Edilberto. Pagtapos muling natulog si Mang Edilberto. Kinuha ko na naman ang suot ni mama kagabi na duster. Sinuot ko iyon at humiga ako sa tabi ni Mang Edilberto. Kinakabahan ako, pero bahala na sabi ko noon, nakatalikod ako na nakahiga. Maya-maya dumantay si Mang Edilberto sa akin. Akala ko umalis ka na, sabi ni Mang Edilberto. Hindi ako nagsalita, nakatalikod pa rin ako. Tulad ng ginagawa ni mama madalas, ginaya ko lang. Si mama kasi bago humiga iyon sinuot niya ang kanyang paboritong duster na pantulog at iyon lang ang tangi niyang suot. Kaya ginaya ko lang yun nang dumantay si Mang Edilberto, hindi na ako tumanggi. Kaya tulad ng ginagawa niya kay mama, dahan-dahan niyang inulit iyon na sa pag-aakalang si mama ako. Napapahinto pa nga Mang Edilberto na parang nagtataka, pero itinuloy lang din niya sa pag-aakala niya na ako ang aking ina. Parang iba ka ngayon, sabi ni Mang Edilberto na narinig, habang gigil na gigil. At tila hirap na isuksok ang kanyang dalang armas, napapikit na lang ako nang maramdaman ko na ang bawat indayob ni Mang Edilberto. Doon na naisip na ganito pala ang nararamdaman ni mama, hindi naman pala enjoy. Gaya ng madalas na nakikita ko kay mama na ginagawa, ginaya ko lang din, maging sa pagtayo ni mama para bumangon, pagkatapos bumalik muli ako sa kwarto ko. Akala ko mag-enjoy ako, tulad ng nakikita ko kay mama. Pero hindi pala, masakit at mahapdi lang ang nararamdaman ko. Simula noon hindi na ako umuulit, kahit manood ay kinalimutan ko na, sinubukan ko lang kung ano ang pakiramdam. Sa ngayon ko lang naintindihan ang lahat, siguro hindi nga ako mag-enjoy kasi first time ko noon. Isa pa, kabado ako, pero ngayon na may asawa na ako, doon ko na lang sinusubukan ini-enjoy ang lahat. Masaya naman ako kasama ng aking mapakabait at responsableng asawa. Ang mga gusto ko noon na maranasan at curiosity ko noon. Ipinadadama ngayon ng asawa ko sa akin. Naging isang mahalagang aral din sa akin ang ganun sitwasyon na ginagawa ni Mama at Mang Edilberto. May anak na din ako ngayon ng babae, pero never kami magpakitang mag-asawa sa kanya ng kahit ano. Tungkol sa ginagawa ng mga mag-asawa, sa loob lang talaga kami ng kwarto. Ikinuwento ko kasi sa asawa ko ang nakikita ko noon kina mama, kaya alam din ng mister ko ang kanyang gagawin kapag nandyan ang anak namin, pero hindi ko sinabi yung ginawa ni Mang Edilberto, secret ko lang iyon. Hindi naman siya nagtanong sa akin ng kung ano, hilom na rin siguro yun sugat kaya walang napansin ang aking asawa at wala na rin akong balak sabihin sa kanya ang aking karanasan. Hindi na rin nagkikita si Mama at Mang Edilberto simula nang awayin si Mama ng asawa ni Mang Edilberto at paratangan nakabet at maging si Mama walang alam sa mga nangyari sa akin at kay Mang Edilberto.